we have VIPs. Amen? Baby Prince Kuwa Maluma. Oh, praise God. Praise God sa buhay ni baby. And Minerva Bagarte. And also Lorenzo Anthony. And Edrin Alcat. Praise God. You are most welcome in this church. Amen? This church is called CGPMI, Christ Green Pasture Ministry International. This church, we believe in Trinity. We believe that Jesus Christ was hung on the cross. He died. He was buried, and He was resurrected. And we believe that He will come again. Amen? So you are welcome. Are we excited to the Word of God today? Amen. Praise God. So today we are going to start the new theme. Amen? Our theme is Anchor in Faith. Anchor in Faith. Kanino nga ba nakasandig ang iyong pananampalataya? Amen? Amen po? Amen. Okay. Our passage today is coming from Matthew chapter 19, verse 1 to 10. I guess we all know this passage. Amen? See, this is the life of Zacchaeus. Kindly please stand to give reverence to the Word of God. Let us read. Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see Jesus. He wanted to see who Jesus was. But because he was short, he could not see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him. Since Jesus was coming that way, when Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. So he came down and welcomed him gladly. All the people saw this and began to mutter, he has gone to be the guest of a sinner. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, look, Lord, here and now I give a half of my possession to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Jesus said to him, today salvation has come to this house because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Hallelujah. Let us pray. Hallelujah. 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 Father God, we praise you, we worship you, we bless your holy name. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Ama, minsan pa, Panginoon, salamat po, Panginoon, sa gabing ito niyang balot ng Panginoon. Lord, thank you, Lord God, for this night. Lord,
to learn your word, Lord God. Salamat po, Panginoon. And Father God, sa aming nga pong paglapit sa iyong paanan sa mga oras na ito, Lord God, dalangin po namin, Panginoon, na inyong nga po siya sa atin ang aming mga puso at isipan, Panginoon. Lord, if there is any offense, O Lord God, na aming nga pong nagawa, we ask for forgiveness, Lord God, in the name of Jesus. Cleanse us, O Lord God, in the name of Jesus. And Father, as I share your word, O Lord God, hide me at the back of at the cross, upang sa ganun nga po, Panginoon, ikaw lamang ang siyang makita sa aming kalagitnaan, Panginoon. For truly, Lord God, apart from you, I am nothing, Lord God. I am just like a filthy rag in your sight, O Lord God. But it's just a privilege, Lord God, to share your word in front of your people, Panginoon. Panginoon, dalayan ko nga po, Panginoon, gawin mo nga pong payak ang iyong mga salita, Panginoon, upang ito nga po ay aming maunawaan ayon sa iyong kagustuhan, Lord God. Lord, thank you, Lord God. Thank you, Jesus, for we know, Lord God, we believe, oh Lord God, that you will do something amazing to every life, oh Lord God, na naririto, oh Lord God. Kaya nga po, Panginoon, dalangin ko na ikaw nga po, O Diyos Santong Espiritu, ay siya patuloy na manguna sa amin, Lord God. Ikaw po ay siyang mangusap sa bawat puso, Panginoon. Ama, maraming salamat po, Panginoon. At muli po, Ama, sa iyo po'y binabalik ang pinakamatas na papuri, pagsamba at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. That was this video. Zacchaeus. This is Zacchaeus, who was a tax collector and very rich. Tax collectors were hated because many people thought they were liars and cheaters. Zacchaeus lived in Jericho, and one day Jesus was passing through Jericho. What's going on? Jesus is here! Woohoo! Zacchaeus wanted to see who Jesus was. Hey, excuse me. Hey, watch where you're going. But he was too short to see above the crowd. Oh, that's it. So he ran ahead to a place where he knew Jesus would come. He climbed to a sycamore tree so he could see Jesus. When Jesus came to that place, he looked up and saw Zacchaeus in the tree. Oh, hey there, friend. Who? Me? Yeah, you. He said to him, Zacchaeus, hurry and come down. I must stay at your house today. Oh, all right. Zacchaeus came down quickly. He was pleased to have Jesus in his house. All the people saw this and began to complain. Look at the kind of man Jesus stays with. Zacchaeus is a sinner. But Zacchaeus said to Jesus, I will give half my money to the poor. If I have cheated anyone, I will pay that person back 4 times more. Jesus said, salvation has come to this house today. What? This man truly belongs to the family of Abraham. The Son of Man came to find lost people and save them. Amen. So ano po napansin natin sa ating po video? Amen. Who is Zacchaeus? Zacchaeus, a chief tax collector at Jericho. In the Bible, he knows primarily for his faith in climbing a sycamore tree to see Jesus. Amen. Zacchaeus was considered as a sinner way back on that time. Kasi nga po siya po ay isang tax collector. Amen? Kaya nga po, if you see on that video, na ang mga tao iniiwasan siya because he was considered
as a sinner. He was considered that he betrayed his own land. Kasi nga po, because he is serving the Romans and fire. Amen? Amen? Kaya nga po, makikita po natin dito kung ano po ba ang possible po nating makita dito sa buhay ni Zacchaeus. Amen? Who is Zacchaeus? Zacchaeus is a sinner. In Psalm chapter 37 verse 4, take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Take delight to the Lord, and He will give the desire of your heart. Church, what is the desire of your heart right now? If you see Zacchaeus, because of his desire to encounter Jesus, what he did, he ran, go ahead to the crowd to see Jesus, to encounter Jesus. Dahil nga po, ang problema ni Zacchaeus ay maliit siyang tao. And because of his height, because of the crowd, what he did, he ran ahead and he climbed the sycamore tree for him to see Jesus. Amen? What is the desire of your heart? Kaya nga po ang ating pag-uusapan ngayon is anchor in faith. Church, to whom you anchor your faith? Are you anchoring your faith to your job? To your possession? To your friends? To whom you anchor your faith? Amen? Kaya nga po ang pag-uusapan natin is, believer must anchor their faith in Jesus. To whom we must anchor our faith? Jesus. Amen. Amen. Because Jesus is the only one who saved us. Jesus is the only one who paid your sin and my sin at the cross of Calvary. Jesus is the only way unto salvation. Because of His love for you and for me. Amen? That is why we must anchor our faith to Jesus. Amen? How can believer anchor their faith to Jesus? How can anchor the faith of believers to Jesus? You can anchor your faith in Jesus when you have a strong desire to encounter Jesus. Church, perhaps that's why we are here, because we want to encounter Jesus. Am I right? We want to encounter Jesus. That's why we are all of us we are here. And tonight, rest assured that the Holy Spirit we will encounter today. All you have to do is just open your heart, open your mind, and focus to Him alone. Amen?
strong desire to encounter Jesus. In verses 1 up to 4, it says, Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name Zacchaeus. He was a chief tax collector and was a wealthy man. He wanted to see who Jesus was, but because he was short, he could not see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. Amen. Church, what crowd do you have in your life right now? What crowd do you have in your life to hinder you to encountering Jesus? Amen. Zacchaeus' desire was so intense. Zacchaeus was a chief tax collector, and during that time, if you are a tax collector, you are considered as a sinner. Eh, hindi lang siya basta tax collector. He was a chief tax collector. Amen? But here comes Zacchaeus' desire to encounter Jesus. That is why Zacchaeus, he ran ahead to encounter Jesus. He ran ahead to climb the sycamore tree for him to see Jesus. Church, what are the things that hinder you to encounter Jesus? Is it your situation in your life right now? Because you lost your job? Or maybe because of your own family? Or maybe because of your sickness? What crowd you have? Anong crowd nga ba meron ka, kapatid? Para hindi mo ma-encounter si Kristo. And because of the crowd and his height, na kung sasabay siya sa crowd, hindi niya makikita si Kristo. That's why, kapatid, stand firm. Get up and run. Go ahead from the crowd to see Jesus, to encounter Jesus. Huwag kang magpadala sa kung anong sitwasyon meron ka naman ngayon. Huwag kang magpapadala kung sa ngayon ikaw man ay lugmok. Kung ikaw man ngayon ay may mga pinagdaraanan, run to encounter Jesus. Always remember, kapatid, anuman meron ka ngayon dito sa mundong ito, anuman ang iyong pinagdaraanan, that is temporal. Kung ikaw man ngayon ay may mga pinagdaraanan, surrender to Jesus. Run and climb your sycamore tree for you to encounter Jesus. Church, what is the desire of your heart? To whom you anchor your faith. And always remember, kapatid, faith is the substance of the thing that we hope for, but unseen. Rest assured, kapatid, kung ang desire mo ay makita si Kristo, makikita mo siya. Ang kailangan mo lang, kapatid, open your heart. Believe on what He has done at the cross of Calvary. Believe that Jesus Christ is love you too much
He is so in love with you. The only thing kaya hindi mo na nararamdaman ang pagmamahal ni Kristo kasi ikaw mismo ang lumalayo. Why? Perhaps ikaw ay naglalakad o ang height mo ay 5'6", 5'7". Amen? Alam niyo po ba kung ano ibig sabihin ng 5'6", 5'7"? Na ang isa, naglalakad, kapag walang gawain, nagbababad sa mundo. Na ang isa, na hindi pa rin mabitaw-bitawan kung ano ang sa kanya ay gumagapos. Katulad ng mga bisyo. Illicit affair. At ito pa ang masaklap. Because of the blessing of God, napapalayo ka sa Kanya. Tama? Yun ang pinakamasaklap sa isang Kristiyano. Kung kailan siya pinagpala ng Panginoon tsaka siya nalalayo, ang sasabihin niya wala kasi akong time. Busy kasi ako. Tama? Dahil sa blessing, nawalan siya ng oras para sa Panginoon. Church, do you really desire to encounter Jesus? Do you really desire to encounter our Lord and Savior? Look at Zacchaeus on what he had done. Because of his desire, he don't mind kung gaano man kalaki ang mga crowd. He don't mind kung ano mang height meron siya. He ran to climb the sycamore tree for him to encounter Jesus. Huwag kang mag-focus, kapatid, sa kung anong meron ka. Huwag kang mag-focus kung anong problema meron ka. Huwag kang mag-focus sa kung anong sitwasyon ka meron ngayon na hindi kaayain. You have to do desire to encounter Jesus and act. Huwag mo nang basta i-desire. Look at Zacchaeus. When he desired, he ran. Kung desire mo, kapatid, na ma-encounter si Jesus, give up kung ano man yung dapat mo i-give up. Kung yan man ay mga bisyo, give up. Kung yan man ay mga illicit affair, give up for you to encounter Jesus. Amen? Amen. Because those things are your crowds in your life. That is why you cannot encounter Jesus. What is the desire of your heart? To whom you are anchoring your faith. Kapatid, tandaan nyo, kapatid, ikaw at ako ay mahal ng Panginoon. For nothing can separate us from the love of God. Amen? Amen. All you have to do is to listen to the voice of God. In Psalm chapter 31 verse 2, turn your ear to me, come quickly to my rescue. Be my rock of refuge, a strong fortress to save me. Ito po yung panalangin ni Haring David sa Panginoon. Kaya nga kung ikaw, kapatid, meron ka mang pinagdaraan, pray and tell God na ituon niya ang kanyang mga tenga sa iyo. Sa iyong mga panalangin. And rest assured, kapatid, kung ikaw ay namumuhay ng tama, dirinig ka niya. He will be you.
The only thing na hindi kadidinggin ng Panginoon sa iyong mga panalangin is if you are living in a double standard life. Kapag ikaw ay 5'6", 5'7". Amen? Kapatid, seryosohin na natin ang buhay Kristiyano. Lakaran na natin, nandiyan na rin tayo. Lakaran na natin ang tama ang ating buhay bilang isang Kristiyano. So that you will enjoy the Christian life dito pa lamang sa mundong ito. Bakit? Kasi nga ang gusto ng Panginoon, dito pa lamang ay atin na siyang maranasan. Tandaan mo kapatid, walang ibang plano ang Panginoon sa iyo at sa akin kung hindi ang pagpalain. Ikaw at ako ay kanyang pagpapalain. Batang tanong, bakit nga ba kung ito ang plano ng Panginoon, hindi ko nararanasan? Bakit hanggang ngayon, ito pa rin ang ating buhay? Kapatid, check your heart. Ask yourself. Kung ang plano ng Panginoon sa buhay ko ay pagpalain ako, bakit hanggang ngayon ito ang dinaranas ko? Baka kaya mo nararanasan niyang kapatid dahil nakakalimutan mo ng tawagan ito. Nawawalan ka na ng oras sa inyo. Perhaps kaya mo dinaranas ang mga dinaranas mo ngayon dahil ang gusto ng Panginoon ay pagpalain ka upang sa Kanya ay Kanya lumapit. Amen? Upang sa Kanya mo lamang iangkor ang iyong pananampalataya. Kasi ang nais ng Panginoon ay iangkor natin ang ating buong buhay sa Kanya. Ang ating pananampalataya. At paano mo masasabi na kaangkla ang iyong pananampalataya sa ating Panginoong Yesus? Kapatid, lumakad ka bilang isang Kristiyano. Bakit? Kasi nga sabi ng Bible, you will know them by their fruits. Ano? Anong bunga meron ka? What kind of fruits do you have? Sabi ng Panginoon, abide in me and my words will abide in you. Ang kailangan mo lang kapatid, manatiling nakaugpong sa ating Panginoon. Upang sa ganun, ay lubos na nating malaman kung ano ang kanyang plano sa ating mga buhay. Amen? Tandaan niyo kapatid, God loves you so much. That is why He gave His only begotten Son, so that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Dahil ayaw ng Panginoon ng bawat isa sa atin ay magdusa, ay maparusahan. Instead, ang nais ng Panginoon sa buhay natin ay mapagpala. Amen? Kaya nga, ang sabi ng Bible sa Romans chapter 8, verse 35 to 39, sabi niya, who shall separate us from the love of Christ? Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship, persecution or famine, or nakedness, or danger, or sword, as it is written. For your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors. Amen? Through Him who loved us, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the futures, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else
in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Church, nothing can separate us from the love of God. Alam mo kung bakit feeling mo malayo ka? Kasi nga, ikaw mismo ang lumalayo. Pero tandaan natin kapatid, sabi ng Bible, nothing can separate us. Hindi ang sitwasyon kung anong meron ka ngayon na magpapahiwalay sa iyo. All you have to do is tell to God, God, hindi ko to kaya. Surrender everything to God. Kaya nga sabi ng Bible, call unto Him. Call God. Sabi ng Panginoon, call unto me and I will answer thee. Tanong, sa oras ng iyong mga pinagdaraanan, sino ang tinatawag mo? Si my friend? Ang bangko? Ang kapitbahay mo? Church, sabi ng Bible, call unto me and I will answer you. Kaya lang, paano ka makakatawag? Kung yan nga ng devotion mo araw-araw ay hindi mo nagagawa. Kung wala kang oras para magbasa ng iyong Biblia. Kung wala kang oras para manalangin. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, call unto me and I will answer thee. Call Him by means of prayer. Call Him by means of reading your Bible. Ang mahirap, baka ang Biblia mo kapatid, inaalikabok na kasi hindi mo siya nabubuksan. Kasi ayaw mong malukot. Amen? Kaya ang Babylon mo, nandun sa wardrobe. Kasi ayaw mo siya malukot. Kapatid, to call Jesus, to call God, you must give it a quality time. Amen? You must give Him a quality time by means of your devotion, by means of your prayer, by means reading of your Bible. At kung hindi mo pa nagagawa kapatid, desire it. Desire it. Sabihin mo sa Kanya, Lord, for your name's sake, ilagak mo sa puso ko na magkaroon ako ng oras para sa iyo. Tulungan mo akong umakyat sa sycamore tree upang ma-encounter kita. Tulungan mo ako na makauna sa crowd na ito. Amen? Kapatid, nothing can separate us from the love of God. In Psalms chapter 46, verse 1, it says, God is our refuge and strength, and ever-present help in trouble. Ano po sabi niya? An ever-present help in times of trouble. Amen? Ang help natin, ang refuge natin ay ang Panginoon. Hindi ang kapitbahay mo. Hindi ang bangko. Hindi si my friend. Sabi niya, God is our refuge and strength in times of trouble. Ang kailangan mo lang kapatid, para ma-encounter mo siya, you must have a strong desire in your heart to encounter Jesus.
You must anchor your faith in Jesus alone. Amen? We must anchor our faith on Jesus alone. You can anchor your faith in Jesus when you obey with open heart. Sabi niya, you can anchor your faith to Jesus when you obey with open heart. Amen? Ano pong ibig sabihin? Na kung susunod kami lamang sa Panginoon, kapatid, isa puso mo na. Bakit? Kasi nga po, kung wala sa puso ang ating ginagawa para sa Panginoon, kapatid, nagsasayang ka lang ng oras. Kung pumupunta ka lang sa church dahil sa iyong mga kaibigan, kapatid, nagsasayang ka lang ng oras. Kung gumagawa ka sa church dahil napipilitan ka lang, kapatid, nagsasayang ka ng oras. Sayang ang oras mo. Obey with open heart. Kasi po, sabi nga po rito, tingnan na. Sabi po rito, in verse 6, 5 to 6, sabi po niya, when Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. So he came down at once and he welcomed gladly. He welcomed gladly. Nakita niyo po kung paano winelcome ni Zacchaeus, si Kristo, sa kanyang buhay, sa kanyang tahanan. Kapatid, ganun din ang ating Panginoon na sa iyo ngayon ay nangungusap na kung siya ay yung papapasukin sa iyong puso. Kung ikaw man ay sandaling nawala sa kanyang presensya, kapatid, invite Him. Kung ikaw man ay wala pang relasyon sa ating Panginoon, kapatid, invite Him. Welcome Him. Welcome Him in your life. Welcome Him to your heart. Amen? Kaya nga sabi niyo, Zacchaeus, come down immediately, I must stay. That if you welcome Him in your life, He will stay. He will never leave you nor forsake you. Amen. Why? Because He loves you so much. All you have to do is obey with open heart. Kung ano man yung sinasabi sa iyo ngayon ng Panginoon, obey Him. And not just obey. Obey Him with open heart. Obey Him with blood. Kasi di ba, mayroong mga tao na sumusunod lang sa mga utos. Tama? Sumusunod lang sila for the sake lang na makasunod. Sumusunod sila for the sake na wala nang marami pang usapan. Tama ba? In short, sumusunod lang sila para para lang sila makasunod doon po sa kung anong pinagagawa sa kanya. Pero wala po sa puso. Kapatid, tandaan natin, Jesus Christ is looking at our heart. Ang tinitignan ng Panginoon ang ating puso. Amen? Kaya nga kung susunod din lang tayo, sumunod na tayo ng buong puso. Obey with gladness. Obey with open heart. And rest assured that Jesus
will come to you when you obey with the Lord. Kasi sabi nga po niya, Zacchaeus, calm down immediately. I must stay at your house today. And nowadays, ang house po na sinasabi ng ating Panginoon is ang ating puso, ang ating buhay. Kaya nga sabi po ng Bible, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Amen? Kaya nga kapatid, pangalagaan mo ang templo ng Panginoon. Huwag mong sirain sa walang kakwenta-kwentang bagay. Do not destroy the temple of the Holy Spirit. You know why? Because hindi na sa iyo ang katawan mo ngayon. Yan ay binayaran na ng Panginoong Diyos. Binayaran na ng ating Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. For He paid us with a price. Dugo ng ating Panginoong Yesus ang pinambayad niya sa iyong katawan, sa iyong kaluluwa. Kaya huwag mo sayangin, kapatid. Huwag mo sayangin. Amen? Don't waste life, kapatid. Don't waste life. Bakit? Tandaan po natin, kapatid, hindi na po natin maibabalik ang kahapon. Amen? Kaya nga, wag nating hayaang lumipas ang bukas nang hindi tayo nakakabalik sa presensya ng ating Panginoon. Ang lumipas kailanman ay hindi natin maibabalik. Amen? Kaya nga kapatid, hanggang binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon, go back to God's presence. Open your heart and obey whatever God commands. Abide in Him. Abide in His word. And rest assured, His word will abide in you. Amen? Kaya nga po, church, when Jesus saw Zacchaeus, He said, "Come down. I must stay at your home." Perhaps ngayon, kapatid, sinasabi sa iyo ng Panginoon, "Come down. And I must stay at your house." Perhaps sa mga oras ng ito, nangungusap ang banal na Espiritu sa iyo, na sinasabi niya sa iyo, "Calm down. I must stay at your house." Are you really open your heart to Jesus, to the Holy Spirit? Amen? Open your heart. Obey Him. Upang sa ganun, ma-enjoy natin yung buhay Kristiyano. That is, in spite of anything na anuman ang ating pinagdaraanan, kapatid, makikita sa atin yung joy of salvation. Amen? Dahil ang gusto ng Panginoon na dito pa lamang sa lupa, ma-enjoy na natin ang kanyang presensya. Ma-enjoy na natin ang buhay bilang isang mananampalataya. Kaya nga, kung may mga dapat ka mang bitawan, kapatid, bitawan mo na yan. Whatever it is, ikaw lang at ang Panginoon ang nakakaalam. Bitaw, kapatid. Lumakad ka ng 5757, huwag kang 5657. Amen? Upang sa ganon ay tunay mong maranasan ang presensya ng ating Panginoon.
Hallelujah. In Revelation chapter 3 verse 20 to 22. Sabi ng Panginoon, "Here I am. Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. To the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat down with my Father on his throne. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the church." Sabi po niya, "Here I am. Here I am." Sabi ng Panginoon. Kumakatok siya sa iyong puso. Na kung siya ay iyong papapasukin, ang sabi niya, siya ay mananahan. Na kasama mo. Na siya ay iyong makakasalo. Ano po ibig sabihin nito? Na kung ang ating Panginoong Yesus ay papapasukin natin sa ating puso, siya ay makakasama natin, makakasalo natin. Ibig sabihin nito, kapatid, na kahit anuman ang iyong dinaranas, ang lahat ay magiging magaan because of His presence. At ang tanong, kaninong presensya meron ka? Tanong mo yung sarili mo, kaninong presensya meron ka? Is it the presence of the Holy Spirit that I have? Amen? O ang presensya pa rin ng mga circumstances ng buhay ko ang meron ako? Kapatid, surrender. And let Him come to your life. Amen? Kaya nga po sabi niya, to the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne. Kapatid, tandaan mo kapatid, kung ikaw ay mapagtatagumpayan mo ang mundong ito, ang sabi ng Panginoon, He will sit with you at His throne. Sa trono ng buhay, kapatid. Amen? Kaya nga po sabi ng Bible, di ba? Sabi ni Pablo, ang sino man daw tatakbo at makakarating hanggang sa finish line. Ano sabi niya? Makakamtan niya ang putong ng buhay. Amen? What is your desire, kapatid? Do you desire the crown of life in heaven? Do you desire the crown of life in heaven? Amen? Then, run the race with obedience and open heart. Amen? Run the race, kapatid. Kaya nga po sabi niya, whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the church. Perhaps, kapatid, ngayong oras na ito, nangungusap sa iyo ang Panginoon. At kung naririnig mo, kapatid, let Him hear. Amen? Church, Jesus is knocking at the door of your heart. That if you open your heart and let Him come, He will come and eat with you. Listen to the voice. Listen to the voice. Ito po, sabi niya,
you can anchor your faith in Jesus when you confess to Jesus. When you confess to Jesus. Tingnan po natin. Sabi po niya rito. In verse 7 to 10, sabi po niya, all the people saw this and began with he has gone to be the guest of Basilia. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, look, Lord, here and now I give half of my possession to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Jesus said to him, today salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Confess. Amen? Meaning to say, transformation, kapatid. Kung makikita po natin si Zacchaeus kung paano siya nag-transform nung na-encounter niya si Kristo, from being a sinner, from being a tax collector, nag-repent siya. Tama? Meaning to say, go to the genuine repentance, kapatid. Repent. Not repentance. Pag sinabi po nating repentance, hindi po ibig sabihin nito na yung kapag ka nakarinig ka ng mga kanta o mga word of God, iyak. Iyak. Hindi po yun, kapatid. Emotion po yun, hindi po yung repentance. Pag sinabi po nating repentance, ito po yung pagtalikod natin sa ating mga kasalanan. That we confess to Jesus that we are a sinner. That apart from Him, we are nothing. That we confess that we really need Jesus. Amen? We need Jesus for us to be saved. Kaya nga sabi po ng Panginoon, di ba? I am the life and the truth. I am the way. That no one comes to the Father except through me. Kaya nga po sabi, sa book of Acts, sabi niya, for there is no other name given under heaven unto salvation except the name Jesus Christ. Jesus Christ is the only way. Nothing else. Nothing else. It's just Jesus. Jesus alone is the only way unto salvation, unto joyous life. Ang pakikipagrelasyon lang po natin kay Kristo. At hindi lang basta tayo pakikipagrelasyon sa Kanya. Kailangan po natin ng pagsunod. Amen? Kaya nga po, sabi rito. In Romans chapter 9 verse 10, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is written, for it is with your heart that you believe and are justified, as it is with you with your mouth that you profess your faith are saved. Kapatid, sabi nga po, kung ipoprofess natin, iko-confess natin that Jesus is Lord, that we need Jesus, that apart from Him, we can do nothing. Call unto Him. Call unto Jesus. Call into His name.
with your heart. Hindi lamang po, kapatid, sa nguso, kundi sa puso natin ang pagtawag sa ating Panginoon. Call unto Him with all humility. Call unto Him with all your heart. Surrender to Him. Dahil si Kristo lamang, kapatid, wala nang iba. Hanging si Kristo Jesus lamang. Amen? Kaya nga po, sabi nga po, Church, look at Zacchaeus. Now he confessed. How he confessed to Jesus. Sabi po niya, half of his possession. Amen? I give to the poor, and if I have cheated anyone, I will return back 4 times. Nakita niyo, kapatid, kung paano nag-repent? Kung paano na-transform si Zacchaeus when he encountered Jesus. Kaya nga po, kapatid, imposible na kung na-encounter mo si Jesus na hindi ka matatransform. Na walang mababago sa'yo. Amen? It is impossible na kung na-encounter mo si Jesus na hindi ka matatransform. Ibig sabihin, kapatid, kung hanggang ngayon na kiniklaim mo na ikaw ay Kristiyano pero same life, ganun pa rin ang buhay na ipinamumuhay mo, kapatid. Tanungin mo ang sarili mo kung sino na pinatapan mo. Kasi, imposible na kung na-encounter mo si Jesus na hindi ka matatransform. Amen? In 2 Timothy chapter 2 verse 19, sabi po niya rito, nevertheless, God's solid foundation stands firm, sealed with this inscription, the Lord knows those who are His. Kapatid, tandaan mo, kilala ka ng Panginoon from page to page. Ang kapares natin sa harapan ng Panginoon ay parang isang bukas na aklat. Amen? And everyone who confess the name of the Lord must turn away from wickedness. Must turn away from wickedness. Amen? Kaya nga, kapatid, taligdan na natin kung ano man meron ang naghihinder sa atin. Nga po, ang conclusion po natin is, sabi po rito, anchoring your faith in Jesus requires a willing heart. Open to His guidance and a deep desire to follow His commands with unwavering obedience. With unwavering obedience. Amen? Kaya nga po, ito po ang iiwan kong last verse sa inyo. Sabi po ng Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. Submit to Him. Surrender everything unto Jesus. Amen? Glory to God.